Gabi ng June 28, 1993. Sa loob ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB. Katatapos lang ng mga huling klase para sa araw na iyon. Si Eileen Sarmenta, isang 21 anyos na agriculture student, ay naglalakad palabas ng campus kasama ang kanyang kaibigan at schoolmate na si Alan Gomez. Masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa school. Walang kaalam-alam na sa mga sandaling iyon, may mga pares ng matang kanina pa nakamanman sa bawat hakbang nila. Habang papalapit sila sa gate, isang puting van ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Sa loob ng van na iyon, nandoon ang mga tauhan ni Antonio Sanchez ng Calauan, Laguna. Ang mga lalaking ito ay hindi basta-basta tambay. Sila ay mga pulis at tauhan ng munisipyo na imbes na magbantay sa katahimikan, ay naging instrumento sa isang plano na tila galing sa ilalim ng lupa. Biglang bumukas ang pinto ng van. Mabilis na hinarang ng ilan sa mga tauhan ng mayor ang dalawang estudyante. Sa isang iglap, tinutukan sila ng baril. Isipin niyo ang takot sa mga mata ni Eileen at Alan. Sa gitna ng dilim at kalituhan, pilit silang isinakay sa loob ng sasakyan. Walang nagawa ang mga testigo sa paligid dahil sa bilis ng pangyayari at sa takot na baka sila ang isunod. Habang tumatakbo ang van palayo sa Los Baños, sinimulan na nina Eileen at Alan ang makiusap. Parang awa niyo na, pakawalan niyo na kami. Siguro ay iyon ang tumatakbo sa isip nila habang nakapiring ang mga mata at nakatali ang mga kamay. Pero ang mga lalaking kumuha sa kanila ay may iisang misyon lang nung gabing iyon. Ihatid ang regalo para sa kanilang boss. Dinala sila sa isang lugar na kung tawagin ay Erais Farm, isang malawak na lupain at rest house ni Mayor Sanchez sa Calauan. Pagdating doon, tila tumigil ang mundo para sa dalawa. Inilabas si Alan sa sasakyan at doon, sa gitna ng masukal na bahagi ng farm, ay walang awang binugbog ng mga tauhan ng mayor. Habang si Eileen naman ay dinala sa loob ng opisina ni Sanchez. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong crime stories, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito sa pagpapatuloy. Dito na pumasok sa eksena ang mismong mayor. Sa loob ng kwartong iyon, ang kapangyarihan ay naging kasamaan. Ginamit ni Sanchez ang kanyang posisyon para gawin ang pinakakarumal-dumal na krimen kay Eileen. Habang naririnig ni Eileen ang mga kalabog sa labas, ang tunog ng paghihirap ng kanyang kaibigang si Alan, ay nararanasan naman niya ang sarili niyang impyerno sa kamay ng taong dapat ay tinitingala sa kanilang bayan. Matapos ang ilang oras ng matinding paghihirap, hindi pa doon natapos ang bangungot, parang mga hayop na walang kaluluwa. Matapos pagsilbihan ni Eileen ang mayor, ay ibinigay pa siya ni Sanchez sa kanyang mga tauhan. Inyo na to, tila iyon ang naging hatol. Isinakay ulit sila sa van, pero sa pagkakataong ito, alam na ng mga tauhan ni Sanchez kung ano ang kailangang gawin para mapatahimik ang lahat ng ebidensya. Madaling araw na noong June 29, 1993. Habang ang karamihan sa Calauan, Laguna ay natutulog pa, ang van na kinalululanan nina Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay dahan-dahang bumabagtas sa isang liblib na kalsada sa gitna ng tubuhan. Sa puntong ito, pagod, sugatan, at halos mawalan na ng malay ang dalawa. Pero ang mga tauhan ni Antonio Sanchez, tila mga robot na walang emosyon, sinusunod lang nila ang huling utos ng kanilang amo. Ubusin na ang ebidensya. Unang hinarap ng mga halimaw si Alan Gomez. Sa gitna ng masukal na damuhan, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Doon mismo, sa gilid ng kalsada malapit sa tubuhan, ay kinitilan nila ng buhay ang batang estudyante na ang tanging kasalanan lang ay ang pagprotekta sa kanyang kaibigan. Iniwan nila ang bangkay ni Alan sa gitna ng tubuhan na parang isang basurang itinapon lang. Pero hindi pa doon natapos ang bangungot para kay Eileen. Habang nakikita niya ang sinapit ni Alan, lalong tumindi ang takot sa kanyang puso. Isinakay siya ulit sa sasakyan at dinala sa mas liblib na bahagi ng tubuhan sa Calauan. Doon, sa gitna ng madilim at tahimik na taniman ng tubo, muli siyang pinagsamantalahan ng makailang ulit hanggang mawalan siya ng malay. At nang magkamalay ito,
tinapos nila ang buhay ng dalaga. Isang tama ng bala sa ulo ang nagtapos sa mga pangarap ni Eileen Sarmenta. Ang katawan niya ay itinapon sa gitna ng tubuhan. Isang desperadong pagtatangka ng mga salarin na itago ang kanilang krimen. Nang sumikat ang araw, ang balita tungkol sa dalawang nawawalang estudyante mula sa University of the Philippines, Los Baños, ay mabilis na kumalat. Pero mas mabilis ang balita nang matagpuan ang mga labi. Ang buong bansa ay nayanig. Hindi ito ordinaryong hold-up o away gangster. Ito ay kidnap slay na kinasasangkutan ng pinakamataas na opisyal ng bayan. Dito na pumasok ang National Bureau of Investigation at ang mga veteranong investigador. Sa simula, akala ni Mayor Sanchez ay malinis ang lahat. Kampante siyang naglalakad sa munisipyo, nakikipagkamay pa sa mga tao, habang ang mga tauhan niya ay pilit na nananahimik. Pero ang hindi alam ng Mayor, ang konsensya ay isang bagay na hindi mo kayang kitlan ng buhay. Ang driver ni Sanchez na si Aurelio Medel, na naging saksi sa bawat sigaw at bawat patak ng dugo sa Irai's farm, ay nagsimulang manginig sa takot. Hindi para sa kanyang buhay, kundi dahil sa bigat ng kanyang nasaksihan. Sa loob ng interrogation room, habang nakatitig sa mga litrato ni na Eileen at Alan, doon na bumigay si Medel. Isinalaysay niya ang bawat detalye, mula sa pagpili kay Eileen sa tapat ng UPLB gate, hanggang sa kung paano iregalo ang dalaga sa opisina ng mayor. Dahil sa pag-amin ni Medel at ng iba pang testigo, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Sanchez. Ang hari ng Kalawan ay biglang naging ordinaryong sospek. Nang ilabas ang warrant of arrest, nabulabog ang buong Laguna. Ang mga tao na dati ay takot bumigkas ng pangalan ni Sanchez, ngayon ay sumisigaw na ng hustisya. Sa loob ng korte, habang binabasa ang hatol ni Judge Harriet Demetrio, hindi na maitago ang galit ng publiko. Tinawag ng hukom ang krimen na a plot hatched in hell, isang planong galing sa impyerno. 7 habambuhay na pagkabilanggo o 7 reklusyon perpetua ang naging hatol kay Sanchez at sa kanyang mga tauhan. Ito ang naging mitsa ng pag-asa para sa maraming Pilipino, na kahit gaano ka pa kapangyarihan, ang batas ay may paraan para ka maabot. Hanggang ngayon, ang kwento ni na Eileen at Alan ay nananatiling babala. Isang paalala na sa likod ng magagarang farm at malalakas na posisyon ay pwedeng magtago ang isang halimaw. At kahit lumipas man ang mahabang panahon, ang hustisya para sa 2 estudyanteng tanging pangarap lang ang bitbit nung gabing iyon ay hinding-hindi makakalimutan. Noong 2019, lumabas sa balita na ang pangalan ni Sanchez ay maaring kwalipikado sa Good Conduct Time Allowance, GCTA, or maaari siyang makalaya matapos ang mahabang taon sa bilangguan. Ito ay nagdulot ng malaking public outrage. Ipinahayag ng gobyerno at ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Sanchez ay hindi pwedeng mapabilang sa GCTA dahil sa kalupitan ng kanyang krimen. Pinanatili ng Department of Justice at Bureau of Corrections na si Sanchez ay hindi karapat-dapat sa GCTA dahil sa kanyang krimen at mga paglabag sa bilangguan. Taong 2021, namatay si Sanchez sa loob ng bilangguan sa edad na 74 years old at iniwan ang alaala ng hustisya para kay Eileen Sarmenta at Alan Gomez, na kahit ilang dekada ang lumipas, nananatiling gumagana at may mata ang hustisya. Ano ang opinyon mo sa kasong ito? Nakamit ba ng mga naiwan sa buhay ni Eileen at Alan ang hustisya? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at mag-comment sa baba kung ano ang opinyon mo tungkol sa nangyari kay Eileen at Alan. Ang bawat pagbabahagi at pag-like mo ay nakakatulong para mas marami pang tao ang makaalam sa kwento ng hustisya at karapatan. Special shoutout nga rin pala kay Sir Eric Dinglasan. Salamat.